Kung in common sense lang na iisipin natin, bakit tinawag na Sunday? Ibig sabihin, unang pagsikat ng sun o pagsikat ng araw. Kaya nga sun/day o tinatawag na Sunday o unang araw. Kaya napakalabong maging ikapitong araw o 7th day Sabbath ang nakalagay sa Biblia na maging araw ng linggo, kundi ang araw ng linggo ay first day of the week o unang araw o sun/day o Sunday. At pinapatunayan din ito ng nakasulat sa Biblia kung ating babasahin, nung araw na namatay ang ating Panginoong Hesukristo ay nakalibing siya doon sa kuweba. Iyon ay araw ng Friday o ibig sabihin yung preparation day bago mag-araw ng Sabado. Ang tanong, nabuhay ba siya noong araw ng Sabado pagkatapos ng Friday? Hindi pa. Ngunit ang nakalagay doon, nung dinalaw ng Maria Magdalena ang libingan ng Panginoon nung araw ng linggo o first day of the week o sa English ay Sunday, ay wala na roon ang Panginoong Hesukristo dahil nga doon na siya nabuhay. At pinapatunayan din ito ng mga aral na nakasaad sa mga inaaral ng Katoliko na unang pagkabuhay o Sunday. Kaya napakalabo o hindi pwedeng mangyari na ang araw ng Sunday o unang araw ng linggo ay magiging 7th day o ikapitong araw o magiging Sabado. Kaya't ibig sabihin, ang araw na ikapitong araw ay pumapatungkol sa araw ng Sabado o sa English ay Saturday. At ang isa ring punto kung iisipin natin, bakit hindi nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo pagkatapos ng araw ng Biyernes? Pwede naman siyang mabuhay doon at hindi na linggo. Dahil iyon nga ay araw ng kapahingahan na ipinag-utos ng Diyos na napakaraming nakasaad sa Biblia mula pa man nung Genesis. Kaya ang nangyari, nabuhay na lang siya nung araw ng linggo dahil tapos na ang araw ng kapahingahan na ipinag-utos ng Diyos Ama o pinag-utos ng Diyos. At ang katwiran naman ng iba na sinasabi na ang araw ng linggo raw ay dapat maging araw ng kapahingahan ay wala po iyong nakasulat sa Biblia na kahit sa ang talata ng Biblia mula una hanggang sa huling pahina ay walang masusumpungan na ipinag-utos o sinilita ng Diyos na dapat italaga sa Kanya ang araw ng linggo. Merong specific na ibinigay ang Diyos na kung kailan siya sasambahin at kasama na rin ang pangingilin, ang pagiging holy o paglalaan sa Kanya ng araw na iyon, yung specific day which is pumapatungkol po sa araw ng Sabado o sa araw ng Saturday at hindi po iyon talaga mangyayari na iyon ay magiging araw ng linggo dahil wala po talagang nakasulat sa Biblia na araw ng linggo ang pinag-utos ng Diyos. Minsan ba ay sumagi sa ating mga isip kung bakit idinagdag o isinama ng Diyos na dapat natin siyang alalahanin sa araw na Kanyang itinalaga. Meron doon binabanggit na sinasabi, remember. Ibig sabihin ng remember, alalahanin. Pero may iba naman na nagsasabi na kahit anong araw naman yan, kung ano yung gusto kong araw, accepted naman yun ng Panginoon. Ngunit kung ating iisipin, meron doong specific na ibinigay ang Panginoon. At hindi tayo dapat masunod, kundi ang dapat sundin natin ang siyang may lalang sa atin. At dito tayo dapat magtaka o dapat tayong ma-curious kung bakit nakasaad din sa Biblia na kakalabanin ni Satanas ang araw ng Diyos o papalitan ng araw ng Diyos para ang mga tao ay madaya at mapasama kay Satanas na paparusahan ng Diyos. Kung ang sinalita ng Diyos o Kanyang batas ay patungkol sa pangingilin o pagpapabanal o pagiging holy ng araw ng Sabat, na ibig sabihin Tagalog, Sabado, sa English is Saturday, at maraming pang mga ibang tawag doon sa araw ng ikapitong araw. Pero sa ating mga Pilipino ang tawag doon ay araw ng Sabado o ikapitong araw na mapapatunayan naman ng bawat kalendaryo.
na pat kahit napakaraming kumalaban o tumulig sa araw na itinalaga ng Diyos na araw ng Saturday o Sabado ay hindi pa rin sila nagtatagumpay dahil sinasabi nila na iba't ibang mga calendars naman yan. Ngunit kung bakit hindi sila nagtatagumpay dahil hindi naman nagbabago ang takbo o ikot ng mundo na kung ano ang unang araw hanggang kung ano ang ikapitong araw na alam naman natin na kahit baligtarin kahit ano pang gawin, ang ikot ng mundo ay hindi ito nagbabago. Kung araw ng linggo ang unang araw at ang ikapitong araw ay panghuling araw o ibig sabihin ay araw ng Sabado. Kaya't kung babalikan natin yung aking nabanggit kanina na sino ba ang dapat masunod? Ang sarili ko o ang Diyos na may likha sa sarili ko? O sasabihin natin may kalayaan naman tayong purihin at italaga sa Diyos kung ano mang araw na iyon. Ngunit uulitin natin, sino ba ang masusunod? Ito ba talaga ay dapat nating gawin para sa ating sarili? O dapat nating gawin na sundin ang siyang Diyos na may lalang ng langit at lupa at may lalang sa ating buhay? Kung iisipin na lang natin, ano bang mas mahalaga? Sundin siya o hindi siya sundin o sarili natin ang susundin? Ngunit ito naman ang basihan pagdating sa sinasabing tradisyon. Ngunit ang tradisyong ito ay hindi pumapatungkol sa sinabi ng Diyos o pumapatungkol sa Biblia. Ang tradisyong ito ay pinagkunan sa mga kanununuan ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Hindi ginagawa ang salita ng Diyos. Bakit po natin nasabi? Dahil ang sinabi ng Diyos ay binabaligtad nila. Ang sinabi ng Diyos ay pinapalitan nila. At ang sinabi ng Diyos ay hindi nila ginagawa, ngunit ginagawa nila ang ibang hindi sinabi ng Diyos. At ito'y ipinilit pa sa mga tao at kanilang talagang ibinunyag na kanilang mismong binago ang araw na dapat italaga sa Diyos. Kaya nagkaroon ng tinatawag na Sunday worship o pangingilin ng araw ng linggo na hindi sinabi ng Diyos. Kaya kung iisipin natin, hindi ba nakalagay sa Biblia na kakalabanin ni Satanas ang araw na itinalaga ng Diyos? Pag-isipan natin, bakit nagkaroon ng araw na kalabanin ang pinag-utos ng Diyos na specific na araw? Bakit kaya nagkaroon ng ganon? Ibig sabihin, gustong kalabanin ni Satanas na baguhin ang araw ng Diyos at marami siyang taong malinlang o mga taong mailigaw. Kaya't magtataka tayo, bakit yung araw ng linggo o unang araw na hindi sinabi ng Diyos o pinag-utos ng Diyos sa napakaraming relihiyon ay iyon ang kanilang araw ng pagsamba? Kaya't kung babalikan natin yung ating napag-usapan, iyon ay nagsimula mula sa tradisyon hanggang sa na-develop at nagkaroon ng iba't ibang mga relihiyon, ngunit sinundan nila ang tradisyon. Ngunit ang tradisyong ito ay hindi nakasaad sa Biblia, kundi ang tradisyong ito ay minana ng minana hanggang sa nagkaroon ng iba't ibang relihiyon, ngunit ang ginaya pa rin ay sinabi ng relihiyong Katoliko. Dahil nga binabanggit nila, ito ay aming otoridad, ito ay ang aming marka, na gaya ng nakasaad doon sa Revelation na ang marka ni Satanas ay siyang marka na kaaway ng Diyos, o ibig sabihin marka para labanan ang tunay na marka ng Diyos. Ano ulit ang tunay na marka ng Diyos? Iyon ay pumapatungkol sa araw ng Sabado. Ngunit mga ginigiliw kong mga kaibigan, ito po ay hindi paninira kung sino man o meron tayong taong tinatapakan. Ngunit ang ating pinag-uusapan ay kung ano ang nangyari mula pa man nung una sa history at kung bakit naging gano'n na lang sa panahon natin ngayon. Kaya't ang pinag-uusapan natin ay ang aral upang tayo po ay maliwanagan. At ito ang nakakapagtaka dito. Bakit nakalagay sa Revelation chapter 13 na kung sino man ay hindi susunod doon sa patakaran ng hayop, doon sa kanyang marka
o kung sino mang hindi magkakaroon ng marka ay hindi maaaring makapagbili o makapagbenta. Ibig sabihin wala na siyang access, hindi niya magagawa yun kung hindi siya susunod doon sa batas ng hayop na namumuno sa buong sanlibutan at sa lahat ng mga bansa. Dahil ang marka na yun ay ipapakalat mula sa kanilang bansa hanggang sa lahat ng bansa, na kung hindi ka susunod doon sa marka niya ay hindi ka nga talaga makakapagbili at wala ka ng access. Paano ka makakakain kung hindi ka susunod sa kanya? Ngunit ano naman ang kinalaman nito patungkol sa marka ni Satanas? Ito ba ay porkit magkaroon ka lang ng ID na yun ay meron ka ng marka ni Satanas? Ito po ay isang device na ginamit ni Satanas. Bakit niya ito ginamit? Dahil kung hindi nga tayo susunod sa patakaran ng pangbuong mundong batas na hindi tayo magsisimba o a-attend sa church ng araw ng linggo, ay wala tayong attendance. At kung wala tayong attendance, meron doon hindi pagsunod sa kanilang rules na hindi natin sinunod. At kung hindi natin masunod yung sinasabi nilang rules na dapat kapag araw ng linggo ay nasa simbahan ka, ngunit wala ka naman doon, mawawala yung tinatawag doon na dapat mong sundin yung rules. Ngayon kapag nangyari yun, mabablock ang ating ID para tayo ay makabili ng ating mga makakain. Kaya nga nakalagay ulit sa Revelation chapter 13 na kung sino man ay hindi susunod sa patakaran o batas ng hayop, ibig sabihin batas ni Satanas na kalaban ng Diyos, ay hindi ka maaaring makapagbili o makapagbenta. Ibig sabihin wala na tayong access pag na-block yung ating national ID. Hindi lang national ID o yung ID na lalabas ngayon na digital ID. Yung ID na ibig sabihin pang buong mundo ito, iisa na lang ito. Hindi ito yung national ID lang na nagkaroon tayo nung nakaraan. Ito ang ID na digital ID na darating pa lang, na malapit nang dumating. Kaya't napakaraming mga tao ang susunod doon sa rules nila. Una sa lahat, since sila ay nasanay na a-attend sila ng church kapag araw ng linggo, walang bago doon. Ngunit yung mga tao na parang bago yun, na hindi naman nagsisimba ng araw ng linggo, magiging bago nga sa kanila yun. Ngunit ito lang ang punto natin dito, na sinasabi doon na kung sino man, sabi sa Revelation chapter 14, na kung sino man ay susunod sa patakaran ng hayop, na ibig sabihin patakaran ni Satanas na siyang kalaban ng Diyos, patakaran ni Satanas para kalabanin ang marka ng Diyos na araw ng Sabado, patakaran ni Satanas na ang araw ng linggo doon mo siya sambahin, ngunit hindi naman nakasulat sa Biblia. Patakaran ni Satanas na dapat sa araw ng linggo nasa church ka, ngunit kapag hindi mo ito sinunod na patakaran ni Satanas, ikaw ay hindi makaaring makapagbili, o ibig sabihin block na ang account mo sa digital ID mo dahil hindi ka sumunod. Kaya't yung mga pangangailangan mo is hindi mo mapoprovide dahil na-block nga talaga ang account mo sa digital ID, dahil hindi ka naman umattend ng church ng araw ng linggo. Dahil din sa pagmamahal ng Diyos, kaya niya ibinigay kung ano ang dapat nating gawin. Meron siyang commandments na sinasabi roon na gagawin natin para hindi tayo makatanggap ng tatak ng hayop o makaisa sa Sunday worship o umattend sa araw ng linggo sa mga church o mga simbahan. Ang gagawin natin ay para hindi rin tayo mahuli at para tayo ay makakain at ma-provide natin ang mga ating pangangailangan, ay pumunta daw tayo sa kabundukan. Ibig sabihin, pag nasa kabundukan na tayo, kahit wala pang suporta ng patakaran sa darating na henerasyon, kung hindi tayo susunod sa araw ng linggo o mark ni Satanas na pagsisimba o pag-a-attend, ay magagawa nating hindi sumunod kung tayo nasa kabundukan na. At paano rin tayo makakakain? Di ba doon sa kabundukan meron doon mga dapat nating makuha para tayo ay kumain? Gaya nung pamumuhay ng mga dating mga katutubo. Di ba nakakakain sila kahit hindi sila bumibili dito sa city o sa syudad? Meron silang mga tanim, meron silang mga alagang hayop, meron doong free o libre na tubig na pagkukunan nila.
Iyon ay ibinigay ng Diyos na commandments niya para gawin natin at mapaghandaan natin bago dumating yung tinatawag na mark of the beast o marka ni Satanas na pangingilin o pagsamba sa araw ng linggo o sa araw kung ano yung araw na kinalaban ng araw ng Diyos. Yun ang binigay ng Diyos again na magiging ating gagawin para mapaghandaan natin yung darating na magkakaroon ng patakaran na magsisimba sa araw ng linggo at patakaran na dapat magkaroon tayo ng digital ID. Kung hindi tayo susunod ay mabablock ang ating digital ID at hindi tayo makakapagbili na nakalagay sa Revelation chapter 13. Ngunit uulitin natin, sabi sa Revelation chapter 14 na kung sino man ay susunod sa marka ng Diablo o patakaran ni Satanas ay makakatikim ng kaparusahan ng Diyos. Isipin na lang natin, sino ba ang mas makapangyarihan? Si Satanas na nilikha lang ng Diyos o ang Diyos na may likha kay Satanas upang kalabanin ang marka ng Diyos? Sinong pipiliin natin? Gagawin nga natin nung time na yon ng iba sa atin pero hindi ko naman nila lahat. Naisipin nila, dito ako sa reality. Ito ang takbo ng mundo. Kailangan ko tong gawin para makakain ako at para makakain rin ng pamilya ko. Ngunit winalang bahala naman niya ang sinabi ng Diyos at nakalagay sa propesiya sa Revelation na kung sino man ay susunod sa patakaran ng hayop ay makakatanggap na talaga ng kaparusahan ng Diyos. Isipin natin na sasabihin natin, ang Diyos naman ay mapagmahal, love naman niya tayo Kung gagawin nga natin yung patakaran na Satanas, mahal pa rin naman tayo ng Diyos. Ngunit isipin natin ang punto dito. Kung ang sinabi ng Diyos ay binalang halaga natin, ngunit ipinagpalit natin kay Satanas, ngayon, bilang Diyos, kailangan ba niyang ipataw ang parusa sa mga taong ayaw sumunod sa Kanya? O ipadadama niya pa rin ang Kanyang love? Ibig sabihin, ipadadama pa rin ba ng Diyos kay Satanas yung love bagamat ginagawa na ni Satanas na balikwasin, sirain o palitan ang specific na araw na ibinigay ng Diyos na Kanyang marka? Ngunit ito ang tunay na love na sinasabi ng Diyos. Kapag sinunod mo ang Kanyang mga salita, hindi Kanya pababayaan. Iyon ang tunay na love. At ito pa ang tunay na love ng Diyos. Gustong ibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin na malaman natin ang katotohanan ito. At kapag nalaman natin ang katotohanan ito, ay naramdaman natin ang tunay na pagmamahal o love ng Diyos. Para tayo ay hindi mapasama sa pagpaparusa kay Satanas na sumira sa patakaran ng Diyos. Nakagaya nga ng nakasulat sa Biblia na hindi tayo dapat mapahamak dahil mahal tayo ng Diyos, kung di magkaroon tayo ng buhay na walang hanggang ipinangako ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo'y maligaw, tayo'y malinlang. At kung tayo'y malinlang, kawawa tayo dahil mapapasama tayo kay Satanas na parurusahan ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos, gusto niyang ipaalam sa atin ang katotohanan ito. At kapag napalaya tayo ng katotohanan ito, ang Diyos ay hindi magpapabaya sa atin, kundi tunay nating mararamdaman ang Kanyang tunay na pagmamahal.